Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung mga reactions ng mga DDS sa pagka-suspend na. Itong si Rocky naman, napakaraming picture ni Kiko Barsaga sa internet, yung pang mababa yung resolution. Diyos mio naman, oh. Well, ganito kasi bago tayo dumako dun sa mga argumento nila, please be advised na ang isang politiko, ang isang public officer ay hindi parang ikaw at ako, 'di ba? Tayo kasi kahit ako, I am not a public official, okay? Ako siguro to an extent, hindi kasi ako totally isang public figure dahil meron limitation yung pagka-public figure ko. Hanggang debunking lang ako. Hindi naman ako lifestyle vlogger So hindi nyo nakikita kung ano yung ginagawa ko sa private life ko. Ibig sabihin, yung part na yon hindi yun up for scrutiny. May limitations yung pwede nyong i-criticize sa akin. Okay? Pero when you're a public official, when you're a public officer, na yung buhay mo ay bukas na libro sa buong mundo, mas mahirap yung iyong ginagalawang mundo. Kasi bukod sa susceptible ka sa criticism, mahirap kang magdemanda kapag ikaw ay isang public officer or public official, especially in the magnitude na lagi ka nagpo-post sa internet. Okay? Yung scrutiny niyan is almost impossible kang makabawi legally sa mga tao. Okay? Now, ano yung mga sinabi ni Kiko Barsaga kaya nandito tayo sa sitwasyon na to? Buti nga nandito pa lang tayo sa sitwasyon Tandaan nyo na he actually asked the people of Mindanao to secede. Diba? Ano yung kauna-unahang sinabi sa constitution natin? Na dapat we as Filipino people are isang island lang tayo, isang archipelago lang tayo, archipelago. Sorry, baka magalit na naman kayo sa pronounce ko Point being, mga Lods, is that dapat kung ikaw ay isang official, you are not asking for secession. Kailangan united lang tayo. Number 2, meron ka dapat ethical standard sa pagpo-post mo sa iyong social media. Kasi nga, isa kang public figure. Ibig sabihin, you're supposed to know libel laws. Applicable din sa ating lahat yon. Pero most especially if you have reach like si Kiko Barsaga. Kasi nga, pag nag-accuse ka na etong tao na to ay magnanakaw, paniniwalaan ka kagad ng mga supporter mo. That's why there is libel law. See? May limitation. Curtailed na yung ating freedom of speech and expression kapag ikaw ay isang public official and or public officer. That is si Kiko Barsaga. Okay? So, yung ethics complaint na yon na 60-day suspension, that is a slap on the wrist. Meaning to say, hindi pa yun yung coup de grace. Diba? Hindi pa yun yung final blow. Hindi pa yun yung ult. Meron pang darating na mas mabigat dyan na mga kaso sa kanya. I believe sinampahan siya ng sedition. Okay, that is a very heavy crime. Sinampahan siya ng mga tao sa Forbes, yung sinugod nila. Okay, kasi private property yun When you are going to protest sa isang area, you have na hindi naman public place or hindi siya Freedom Park, you need to have a permit. Nakukuha ba? So, halimbawa, hindi ako pwedeng mag-rally sa tapat ng kapitbahay ko kasi private property yun. Doon sa lawn nila, 'di ba? Protected yun. So, ganun din yung ginawa ni Kiko Barsaga. Yung roadside ng Forbes is hindi naman yun public place. Okay? Ano yun sa collectively, dun sa pinuntahan nila, it's a private property ng Forbes Park. Gets? So, that's why kinasuhan siya. Pwede naman siya magpaalam kasi hindi niya ginawa. Ginawa niya na lang. And nag-accuse siya ng mga tao doon na magnanakaw. Diba? Ano yung pinopoint ko dito, mga Lods? Anong pinopoint ko rito? I believe na justified yung pagka-suspended niya. Actually, nagtataka nga ako, suspension lang Hindi natanggal. Ako kasi, kung ako tatanungin mo, sana natanggal yan. Okay? And ngayon, etong si Harry Roque, todo gano'n.
Todo himod kay sa tiwa nitong si Kiko Barsaga. Nangyari na to di ba last time? Tinry nilang idikit si Kiko Barsaga kay Vico Soto but it failed. Meron pa nga silang mga, ayon sa aking mga sources, pero take it with a grain of salt, meron pa silang mga kinuhang influencer. Sino kaya yun? Hanapin nyo yung mga influencers na biglang pumuri kay Kiko Barsaga. This guy is a fucking failure, man. The only thing saving him is that makulit siya. And weird kasi siya, kaya, or obscure, or something na hindi nangyayari araw-araw. Di ba merong ganun sa news? Yung mga weird things, yun yung kino-cover. Kasi it's, minsan lang sila, di ba? From my personal experience, sabi ni Roque, si Barsaga ang suspendido, pero yung mga nakilalang korap, ligtas rin. So that is the talking points now. Okay, kasi you have to prove the allegation of corruption. Alangan namang willy-nilly magsabi sila na, ako corrupt ako. Hindi naman ganun yun, di ba? Alam natin lahat na merong corrupt na congressman, senador, na public official, na engineer, na LGU official, meaning to say. Pero these are all needs to be proven in court. Etong mga motherhood statement na to, talking points na lang yan Kumbaga, yes, naiintindihan namin may mga corrupt. Anong gagawin mo? Sino yung pagbibintangan mo? Kasi naituro mo, ikaw, Boss Martin, ikaw ang corrupt, kaya ikaw ang dapat suspendihan. Does it work that way? Hindi, di ba? Evidence-based lang lagi tayo. And for a lawyer, this is such a disgrace, di ba? Bagay, disgrace lawyer na naman tong si Harry Roque. Sa Kongreso, ang tanging kasalanan niya ay wala sa tamang grupo. May ganon. O bakit si Toby Tiangco? Si Toby Tiangco, ganyan din naman yung ginagawa niya. Kaso si Toby Tiangco, iniintay niya yung mga proper forum. At saka medyo maingat ng konti si Toby Tiangco. Pero in my opinion, Toby Tiangco is a Trojan horse. Totoo yan. Trojan horse yan ng mga DDS. Ending yan, baka madali si BBM dyan. Kaya mag-ingat siya sa tao na yan. Iisa lang talaga ang kakampi ni BBM. Dalawa siguro. Yung asawa niya at saka si Boss Martin. Boss Martin lang sa kalam. Ako sinasakyan ko na lang yung mga pambaba sa akin. Ay nako. Yan, Kiko Barsaga, yan. So yan yung kay Harry Roque. Actually marami pa yan And then si Kong Eli kasi nag-no din siya dito. Hindi abstain, no. Alam naman niya na DDS mouthpiece tong tarantado na to Alam naman niya yon na sold out na tong bata na to. Kaya hinamon ko siya through yung kay 2 sentimo na baka pwede tayo makipagbalitaktakan. Tungkol lang dito, hindi naman debate. Usap lang tayo. Bakit mo binoto? Siyempre, narinig ko na yung kay Kong Eli, pero disappointed ako kasi nag-no siya. Kasi, kita mo yung nangyari nagla-live si Harry Roque. Tingnan mo yung nangyari. Bigla na lang siyang pinuri din ni Harry Roque. I mean, di ba? Mga kaalyado, ito mga young guns ito yung mga young guns na. Si Kong Eli lang yung may respeto ako dyan ng totoo. Hindi ko kilala yung dalawa Pero, etong si Marco, anak to ni Marcoleta, ito anak ni Ligarda. Pero si Kong Eli, medyo nagulat ako. Kaya nga ako, 6 na sikat, rockstar na naman. Sabi, rockstar ba? Bakit ganon, Roque? Kapag nagiging supporter ng DDS, nagiging rockstar. Di ba si Saldi ko rockstar na rin para sa kanya? Ayan, kita mo, hindi ka makauwi. Di ba? Kasi kukulong siya rito boy. Ganun talaga Anyway, mag-move on na tayo sa susunod natin na DDS vlogger na todo depensa. Siyempre, ito. Kiko Barsaga. Gusto ko lang magkomento dito sa pagkasuspend ni Congressman Kiko Barsaga. Alam mo, kakaiba talaga itong kamera natin, yung mga congressman natin. Tingnan mo, parehas silang sasabihin ni Roque. I guarantee you. Ang sasabihin nila, yung mga corrupt, hindi na suspend, pero yung lumalaban sa corruption ang na-suspend. I swear, yan yung sasabihin niya. Hindi ko pa napapanood to pero knowing how political vlogging works, there is always a message, hidden message. You just have to dig it. Okay? Malay nyo, meron din akong hidden Mickey, di ba? Hindi nyo alam. That's why you have to be careful and you have to sinasabi ko sa inyo, bias ako. Okay? Sobrang bias ko. So,
be careful sa akin na yan ano yan, caveat emptor yan para sa inyo para naman sabihin hindi ko dapat na nabigit si fuck you ka, hindi. Sinasabi ko na nga, di ba? Bias ako, tuloy. Sinabi nila kaya nila sinuspend ito si Kiko Barsaga dahil sa nasisira daw imahe. Uy, mga nyo, matagal nang sira ang imahe ninyo. Kayo yung mga ang tagal ng punchline magnanakaw dyan Kayo yung dahilan kung bakit naging talamak ang insertion. Yan ang dahilan kung bakit nasira ang imahe ng Congress. Hindi dahil kay Kiko Barsaga. Sa katunayan niya, sila nga yung mga konting mga congressman na umaayos ng imahe ninyo dahil tumatayo sila sa katotohanan. Bakit ang akbayan? Galit ka? Sila din naman ano yon, exclusive lang sa inyo yung anti-corruption. Akbayan, Alayla Diliba, bias ka. Bias din ako. Game, bias. Tuloy. Oo, medyo weird si Kiko Barsaga sa mga galawan niya. Pero yung pagiging weirdo niya, hindi naman nauubos ang pera namin. Yung mga katarantaduhan nyo, yung mga pinagagawa ninyo, hindi mo sure. Diyan naubos ang pera namin. At dapat ang sinususpendin nyo, yung mga congressman na kontraktor. Anak kayo ng tutsa, ang sususpendin nyo dahil yung nagmamiyaw-miyaw lang at saka kung ano-anong pagbabatikos kay Marcos. Napaghahalataan na kayo ay mga depender. See, kita mo parehas halos sila ng sinabi. Hindi nga lang, iba lang ng delivery pero you get the message. Ganun yan di ba? Yung corrupt ligtas, yung contractor, di ba? Ganun. Putya, meron niyang ICI may mga nakulong na nga banat bay, meron pa nga mga kakatuan. So, just be careful when you're listening to this type of vlogging kasi there is always a message na kailangan yung i-figure out. I'm just being transparent sa inyo sa mga ganitong bagay. Pero, in my hearts of hearts, sana paniwalaan nyo naman na I really want this country to succeed. Meaning to say, whoever is sitting as the president, whether it's Bongbong Marcos, Leni Robredo, or VP Sara, I want them to succeed. Kasi the success of the president is the success of every one of us. Diba? Hindi ba masarap yun sa feeling na nagkakaisa tayo under one banner? Pero, etong mga ganitong, pero let's not tolerate bad behavior. Kasi, hindi naman pwedeng maging precedents na pagbibintangan mo ang kahit sino kasi trip mo lang. You have to prove your allegations in the proper forum. And the proper forum is not on Facebook. You can only criticize what is publicly known. Hindi naman known yung sinasabi nito And is seceding Mindanao really the way for peace? Of course not. That is just problems. Yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga lods.